ang marina po, ang sinasabi, yung tonnage fees po nila para dun sa mga barko, parang hindi muna yata sisingilin sa ngayon para makabawas daw po dun sa dito sa iniinda rin ng mga nasa shipping industry. Sa gobyerno po ba walang ganon? Meron po bang pwedeng ibawas sa mga binabayaran ng trucking industry para kahit papano hindi nyo masyadong maramdaman yung epekto nitong taas presyo ng petrolyo? Well, napakarami naming mga incidental expenses na avoidable naman kung gagawa ng remedyo ng gobyerno. So kung mawawala yung mga incidental avoidable expenses namin, makakatulong yon kahit mga 5,000 peso per trip kasi yung mga additional expenses ngayon is mawawala. Incidental expenses na naipaliwanag nyo po sa amin, pero para lang mas maintindihan, ano po ulit yan tinutukoy ninyo para lang po doon sa mga nakikinig sa atin? Unang-una, kagaya sa LTFRB, we are being subjected to pay for the PAMI. Hindi naman kami passenger carrier, no? Cargo carrier kami. That is more or less 5,000 din yun per unit. Kung mawawala yon as per our request, long time ago, magagrant yun, magkakaroon ng memorandum circular, malaking relief para sa amin. Plus, of course, yung ating pinag-uusapang problema sa napakahabang panahon na yung aming problema sa pagsasauli ng empty container na nagpo-prohibit sa amin na magkaroon kami ng turnaround trip na sufficient to earn. Kasi dati, nung walang ganitong mga problema sa port, sa mga container yards, sa shipping line, kami mga trucker, nakakabiyahe kami ng mga 5 biyahe sa isang linggo. Pero ngayon, pag nakadalawa ka, nakatatlo, masaya ka na nun. Kaya sana matingnan ng ating gobyerno kung paano i-resolve ito. At ang mga detalye namang ito na iparating na namin no less than in Malacanang, sa lahat ng sectors, sa DPWH, sa DOTR, sa PPA, pero pending pa. Wala pang Walang resolbang tugon. Oo. nagbigay amin. Kahit itong hinihiling nyo sa LTFRB, yung 5,000 pesos kanyo na binabayad nyo per unit, is this for the per year po ba yan? Kada taon? Kada isang truck? 5,000 pesos? Per year. Per year. Ano year. pong tugon nila dito? Ano po ulit itong fees na ito na binabanggit nyo, Ma'am Mary? Yung PAMI, yung insurance na ini-impose nila sa mga bus, sa jeep, yung dahil passenger. Pero kami naman, aming ina-argue sa kanila at ang aming nire-request, since hindi naman kami passenger card o passenger L, ang kami naman cargo truck. So baka naman kako mapagbigyan, malaking bagay din yun para sa amin. So ito ang pwedeng alisin kung wala talaga kayong subsidy na matatanggap para makabawas po. Kapag po ba ito tinugunan ng LTFRB, may possibility na hindi kayo mag-30% increase? DJ, hindi yata inevitable yata kami mag-increase, no? Dahil unang-una, yun nga, as I said, pag nag-increase ang diesel, kasabay na niyan yung mga spare parts, yung mga aming yung maintenance requirement. So, malaki. Hindi po pwede namin hindi mag-i-consider na mag-increase. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.